That's the St. Joseph's Cathedral sa Hanoi. This is the neighborhood. Sa tapat ng hostel ko is mayroong can I have spring? Tayo sa work quarter. Hala, alive niya pala day. It's officially our day 2 here in Hanoi and we are already refreshed. Let me give you a quick tour of my mini elevator. And this is the reception area. Oh my god! Hanoi! Ang lamig! Oh my god! This is the neighborhood. Sa tapat ng hostel ko is mayroong grocery or supermarket. And then, sa gilid naman, may mga, I think, market to. May mga nagtitinda ng mga prutas, gulay. Hindi ko pa alam kasi hindi ko pa siya na-explore. Kasi ito pa lang yung unang beses na lumabas ako. Mga dried fruit, dried mango. Gusto ko nakatakot. Extra careful lang talaga kasi daming motor. Tapos dun sa sa tinutuloyan ko ngayong hostel, about or 560 meters yung old quarter. And sobra talaga akong nagulat kasi hindi ko man lang na-research kung ano yung weather dito sa Vietnam. Although yung kachat ko, yung receptionist dun sa isang hostel na tutuluyan ko nga dapat sa Sapa, sabi nila, ito daw, ngayon daw is parang spring pa rin. Akala ko yung weather niya is tigay lang sa atin, parang may pagka-tropical tapos mga ganitong medyo mainit. Babalik tayo sa hotel kasi doon na lang tayo magbubook. Alam ko na yung, wala talaga akong itinerary for today. Ginawa ko, di ba dun sa Agoda, meron dong mga, kapag pumili ka ng hotel, meron doon yung mga nearest landmarks. So yun yung ginawa ko. So ang gagawin ko ngayon is, malapit na tayo sa old quarter, pero ang gagawin ko, simulan natin dun sa pinakamalayo. I think dyan sa may one pillar pagoda. One pillar pagoda, then pa balik Vietnamese Women, Ho Chi Minh Mausoleo, Hualo Prison, Vietnam Military, and then St. Joseph's Cathedral. Pero iniisip ko, unahin ko muna tong St. Joseph Cathedral. From my capsule hotel going to St. Joseph Cathedral, that's only 20 minutes. I think kaya naman, 1.5 kilometers. Sige, I think pwede siyang lakarin. Try ko na lang lakarin. After how many minutes? Andito na tayo. Wait, tabi tayo kasi may mga tour. Tapos gina-guide sila. Wow! Wow! St. Joseph Cathedral. Sobrang dami ng tao, hindi ako makapag-picture. That's the St. Joseph Cathedral sa Hanoi. Yung architectural structure niya may pagkakahawig sa sa Notre Dame de Paris. And ito yung mga unang structure na ginawa ng colonial government of French Indochina. Tapos ito rin yung oldest church in Hanoi. Hindi ako makapicture. Tapos ang dami mga grupo ng mga nagtutour, mga tourists. Ito ako ngayon sa unang stop ko, which is yung St. Joseph Cathedral, the oldest church in Hanoi. And akala ko kasi makakapag-attend ako ng mass, wala palang mass ngayong oras na to. So mamaya para 6 p.m. Ito yung pinuntahan ko kasi gusto ko sana mag-mass para magpasalamat kasi safe tayo nakapunta dito or nakarating dito sa Hanoi. But hindi ko pala na-end or maayos na na-close yung vlog ko kagabi. So mga almost 3, nakarating ako sa hotel. Pinick up ako kasi nagpa-arrange ako ng pick up from airport going to my hotel. And nakakaloka kasi in fairness naman doon sa nag-pick up may free water. Tapos basta paglabag ko ng airport, nag-connect ako sa internet. Then tumatawag na yung driver. Tapos nagme-message yung sa akin. Tapos nireply ko na sabi ko, nalalapag ko lang, ganito. So yun, yung ginawa ko, diba? Nag-withdraw ako. Tapos bumili ako ng SIM card and then minute ko na siya. Habang napila dun sa may withdrawan kasi akala ko may TP bank doon.
pero wala. Tapos puro dun kami nakapila, kahit 1, 2, 3, tatlo yung ATM doon, pero dun sa Agribank, Agribank ata yung pangalan, ilagay ko na lang yung screenshot dito. Doon kami lahat nakapila para mag-withdraw. So nakakatawa nga kasi yung mga Pinoy sa likod ko, parang sabi niya, lahat ng mga Pinoy nanood ng TikTok, nanood ng vlog, tapos alam na dito yung pwedeng mag-withdraw, tapos yung maximum withdrawal nga, ganyan. Nakakaloka kasi yung hotel, kasi di ba mga 3 AM na, akala ko kasi, sabi nila kasi 24 hours daw, di ba yung reception, open yun. Kaya alam, pagbalik namin, patay yung ilaw. Tapos, meron pa dun sa pinto, meron pang dalawang foreigner na medyo tipsy, medyo lasing, tapos nagkukwentuhan sa as in nakasalampak lang sila doon. Tapos ang dilim pa ng sa loob, parang medyo na ano ko, medyo parang ito ba yung hotel? Baka may isa pang hotel na baka hindi ito yung ano, kasi inisip ko baka mamaya 2 or 3 yung branch nila, tapos mali ako ng pinagdapat. Pero yun talaga yun. Edi pumasok na ako. Pagpasok ko, merong kasi may may receiving area, di ba? May sofa. May dalawang natutulog doon, as in tulog na may kumot, may unan and all. Tapos may isang foreigner, tinuturo ako doon. Tapos sabi niya sa akin, here. Yung pala, yung receptionist, literal natutulog doon sa may sofa. Tapos patay yung ilaw. Tapos bumangon siya, inassist ako. Di ba patay yung ilaw? Di man lang binuksan. Tapos but anyways, medyo naano lang ako dun sa experience ko na yun. Parang na-off lang ako. Nasanay lang ako na pag sinabi 24/7, at least yung receptionist hindi natutulog. Kasi talagang may reception na mag-welcome sa'yo. And hindi ko naman inaasahan na ganun yung makikita ko na, at least sa sofa, literal na natutulog na may kumot, may unan and all. But that's fine, that's okay. Pero meron pang nangyari. Binigyan na sa akin yung key. Binigyan na sa akin yung bed kung saan ako mag-stay. Kasi this is a hostel. Umakit na ako. Nung time kasi na binubuko to, di ba, initial plan ko is, pagkalapag sa airport, magpapapick up ako, didiretso ako ng Sapa. Parang sabi ko, ayoko na medyo pagpaguran na, kasi Monday, Tuesday, Wednesday, mag-work ako, and parang ayoko nang mapagod, kung mag-overnight lang ako sa Sapa, and then Monday ng hapon, babalik ako, then hapon na rin, dito sa Hanoi, and then mag-work ako, di ba? Parang sabi ko, sige, ikat ko na muna yung Sapa, since first time ko naman to sa Vietnam, I know na babalik ako dito, and ngayon nga, masabi ko talaga babalik ako dito. And yun na, nawala na ako sa kwento ko. Binigay na yung susi, di ba? Bakit na ako dun sa bed? Tapos, akala ko walang tao. Yes, may tao dun sa bed na naka-assign sa akin. E di, ang dilim. Pinipilit ko na wag mag-inga. Yung luggage ko, dahan-dahan ko talagang ipinupush. Yung pag-open ng door. Eh, syempre kasi, 3 AM na yun, di ba? So, expected ko na pagod yung mga travelers, ganyan. Nagulat ako kasi inopen ko yung flashlight ng cellphone ko, tapos inilagay ko dun sa bed. Tapos may bumangon na lalaki. Pogi pa naman ni kuya. Bumangon yung lalaki na parang naalimpungatan siya. Tapos, dinagulat din ako kasi in-expect ko na yun yung bed ko, yun yung naka-assign sa akin di ba? Tapos parang tingin niya, hindi ko naintindihan yung mahaba niya sinabi, pero sinabi ko, this is my bed. Parang ako na lang nag-sorry na hiya kasi nagising ko yung tulog niya. Kasi kinukuha niya yung phone ko na may ilaw, siguro para patayin or something, or baka nalimpungatan si kuya. Ang ginawa ko na lang, syempre, ayoko nang gumawa ng commotion kasi yung unang book na hinotel, yung room type na binuko is 8-bedroom mixed. So, women and men. Bumaba na lang ako ulit sa receptionist, tapos kinausap ko siya, sabi ko, kuya, may tao dun sa bed ko. Gumamit na lang ako ng Google Translate kasi hindi na, medyo drain ng energy ko, wala na akong, although nag-i-English naman siya, para sa akin, para mas madali ko na lang sabihin, ginamit ko ng Google Translate, tapos pinarili ko sa kanya, na, yun, umakit naman si kuya doon. And, ayun, binigyan niya na lang ako ng bagong bed, which is, I think, yung nangyari yun is a blessing in disguise kasi, di ba yung unang bed na binuko is pang-waluhan siya, tapos medyo mataas na floors, so, bunk sa taas na bunk bed. Tapos yung pinagbigyan sa akin ni kuya, sabi ni kuya, okay sige, assign na lang kita sa bagong room, bagong bed. Tapos yun, yung na-assign naman sa akin is 4 lang kami doon, 1, 2, 3, dalawa sa taas, dalawa sa baba. Ang gusto ko is nasa baba ka ako kasi yung unang inassign sa akin is nasa taas. Eh, medyo mataas, hindi ko, ayoko nang mataas. So doon lang ako sa baba. Which is okay na rin kasi mas tahimik, mas konti lang kami. So yun yung experience kung mag-solo travel ka tapos mag-hostel ka. I think okay naman kasi thankful din ako kasi walang mahilik or walang humihilik, walang maingay dun sa kwarto ko ngayon. And overnight lang naman ako so pagkatapos nito, tomorrow mag-check out na rin ako kasi yung hotel talaga na binuko is within the area lang, actually malapit lang sila So doon ako mag-stay ng mas matagal. So ayun,
Kaya sabi ko, nagpahinga lang ako na natulog ako siguro mga 4, tapos nagising ako almost 9. And sakto, kasi dito sa hostel na pinag-stayan ko, merong free breakfast from 7 to 10. So ayun, kumain lang ako sa taas. And yung restaurant or yung breakfast area nila is nasa pinakataas. Open area siya. Insert ko na lang yung hitsura niya. And ang lamig-lamig. Tapos they serve yung mga lang naman, mga fruits, may pancake. Tapos yun yung gusto ko, maraming fruits. So talagang may egg. Ewan ko tomorrow, baka nag-iiba-iba per day. But so far, okay naman yung breakfast na kasama niya. May coffee, may tea. Yung pancake mo, it's either chocolate, tapos may mga butter, and kompleto naman sa mga may baso, kutsara, tinidor, and all, and malinis siya. Yun nga lang, yung dito sa hostel na pinag-stayan ko ngayon, hindi ko masasabing sobrang linis. Kasi yung bed ko medyo may alikabok, tapos di ba bunk bed nga siya, pag dumungaw ka sa ilalim, may kita mo, daming alikabok talaga na parang hindi na nilinisan. Tapos yung itsura ng ng bunk bed ko is may window, tapos seating, overlooking seating. Which is okay na rin kapag umaga, pwede mo siyang isan. But yeah, so far, yun yung experience ko sa second day ko dito sa Hanoi. And like I mentioned nga kanina, wala akong itinerary. I mean, sa Excel sheet ko, nilista ko lang yung mga gusto kong puntahan, yung mga madalas kong nakikita. And since first ko tong country sa Southeast Asia, itong Hanoi, para gusto ko lang explore, tingnan ko kung ano yung pwede kong makita, kung ano yung vibe, kung paano yung mga tao, ano yung meron dito sa Hanoi. Kaya hindi ako masyadong nag-plan talaga ng bonggang-bongga. Pero good thing naman is, di ba, like I mentioned kanina, kung magbubook kayo sa Agoda or sa booking.com, pwede mo namang makita doon kapag sinelect mo yung hotel, di ba, kung ano yung mga most popular landmarks, ano yung mga malalapit na establishment or landmarks doon. So, ang ginawa ko na nga lang is, doon ako nag-start. So, syempre, bilang gusto kong bumisita talaga sa church, and para sana, I was hoping na makasimba ko or makakapag-titikman lang ng kandila. Pero siguro, I'll try to go back here mamayang 6 p.m. for the mass. And then from there, so yung next ko na is, siguro papalayo na lang. Magsisimula ako from here, St. Joseph's Cathedral, Vietnam Military History Museum, and then yung Hoa Lo Prison. Kasi kung initial yung plano ko, kasi mula sa malayo, papalapit sa hostel. Pero pwede rin naman na, since nandito na ako sa unang stop ko, sa St. Joseph Cathedral, na pinakamalapit sa hostel, papalayo na lang siguro ako. Kasi pwede naman ako mag-grab bike, and mura lang siya. Nakita ko kanina, parang mula dito sa pinakamalayo na pupuntahan ko, which is 1 Pilar Agoda, pabalik sa hostel is 71 pesos. 56 pesos lang kung i-grab bike mo. O diba, mura na yun, kaya okay lang. And since it's already 12:16, I'm planning na magtanghalian na dito. Kaya lang, yung papunta ko dito sa St. Joseph Cathedral, may mga may mga kainan na punuan kasi magtatanghali na, diba? So, I think maglilibot-libot na lang ako. Then siguro try ko kumain na lang siguro mga 1 p.m. Pero may nakita ko, may dadaanan akong Michelin star, and madaming kumakain doon, pinipilahan. Basta pag pinipilahan or mahaba yung pila, itatry ko. Siyempre, baka pag pinipilahan, baka masarap or popular siya. But let's see. So, tara, mag-explore na tayo. Can I have spring rolls? Spring roll with beer rice. And then, is this too big? The rice noodle soup? I think if you have a spring roll, you should have this. So the rice noodle is not too much, and it's light, so you can have that. Alright, okay. Do you want beef or chicken? Chicken, please. Can you eat onion, green onion, and coriander? Coriander, no, I don't like coriander, please. And then, crepe with chocolate and banana. Do you want it now or after you eat? Yeah, Now. and that's it. So one spring roll, three way, rice noodle soup with chicken, no coriander, and one crepe with chocolate and banana. Like You have chili, garlic, or yeah, chili and lime will go with the rice noodle soup with chicken. okay, thank you. Alright, that's it. No allergy, anything you Galing natin, buti na lang mo rin mag-English ate. But, may nakita ako sa Google, so nag-Google ako ano yung malapit na highly rated restaurant dito. Tapos nakita ko tong Met Vietnamese restaurant.
Ito siya. Try natin yung spring rolls and then rice noodles. Tapos pang balance lang, kumuha ako ng something sweet. Rice noodles with chicken. No pork. And in-order natin yung spring rolls, yung noodle soup with chicken, chili. Hi, table 90. Oh, lang close ako. Nakakatawa naman si Kuya. Bumati pa siya. Happy Women's Month. Punta na kaya natin yung One Pillar Pagoda. Pabalik na tayo. One Pillar Pagoda. Sobra akong nag-enjoy. So, from Ho Chi Minh, Basileo, diretso na ako dito sa Huan Loc Prison. Na-enjoy ko siya kasi gusto ko yung history. Sobra talaga na-enjoy ako. Ang ganda ng pagkaka-explain. Sobra akong na-amaze sa kwento, sa history nila. Na-appreciate ko yung Vietnam War because of their history. Makulang ako dito kasi nag-church ako. Nalobat na ako. Gusto ko pa sana panoorin. Meron silang parang parang show. Kailan gabi na. And 50,000 dong lang yung entrance. So, if you're into history, yes, I would recommend this one. Hindi naman mainit, hindi nakaka-boring kasi talagang pati yung ultimo yung mga lumang damit, yung kung paano ikinulong yung mga prisoner before, andun talagang pinipicture nila and then talagang pinapakita nila or dinidepict nila yung story. So yan yung entrance ng Capsule Hotel. Pagpasok mo, ayan yung reception. And then may mini sofa dito, tapos merong elevator, tapos may hagdan. Nakakit tayo. Okay, so let's go back. Ayan, meron. Hagdan na lang tayo kasi sa second floor lang naman tayo. Pero hindi tayo pwede mag-ingay kasi may mga kasama. Ay, yan ba yan? Ayan. So, may CR, may elevator. Yan yung elevator. Tapos may tatlong CR. 2A, 2B. Tapos ito ata is A. Ayan yung itsura ng bag ko.
Sabi ko, tapos ito pwede mong i-open yan. Pwede ka dyan mag-work, kumain. Pero dahil may pagkain tayo. Tapos may bintana. Open natin. Open natin yung bintana. Ayan. Okay, so yan, tapat na yan. Ano siya? Supermarket. Ay, dapat pala dumaan ako dyan, no? Tapos bili ako ng prutas. Bili kaya ako. Ay, may nakita akong prutas. Sige, bili tayo. Baka pa ako. Akit tayo sa 6th floor. Tingnan natin ko. Ayan, galang tao. So, yan dapat yung room ko 4A. Nawala na. Yan dapat yung room ko 4A. Kaya alam, may naka-occupy dun sa bed ko. Pang may tao dito. So, ito yung breakfast nook. Ay, dito kami nagbe-breakfast. As you can see. Malaki. May tao dun. The restroom. Ayan sila ate na nagluluto. Lamig. Ano tao? Kuha ko muna to dyan. Tapos, balik ako. Walang elevator sa 6th floor. So, bababa ka ng isa. Kasi yung elevator lang is hanggang 5th floor. But that's okay. Ganyan yung structure. So, ito lang yung side ng elevator. Maliit lang yung elevator. At hanggang 3 lang yung kayang magkasya. Pero pag sobrang laki, 2 lang. Tapos katabi na yung mga ayan. Mga CR. Yung katabi, yung tinuro ko kanina, diba nakita nyo sa may window, may grocery doon. Isa pa siya sa mga talagang grocery na kumbaga sa atin sa ano is hypermarket, gano'n. Bili tayo ng soft drinks and fruits. Ayan, let's see kung anong pwede natin mabili. I want some fruits. 106. 53. 3,900? Ha? Magkano yun? Ano? Ano ba yan? Coke. Ay, halit ng Coke. Kombucha. Yan. Ano pwede? Nabili. Chicheria and Coke. Coke. Mas maliit. Liit ng Coke. May ganito ba sa atin? Okay na to kasi walang at least, di ba? Unti lang yung mainom mong soft drinks. Sige, bili ako nito. Pwede natin mabili. Sting, may Sting din sila. Tropicana. Ano yung chicheria nila? Uy, shit. Ay! Yeah. Sige tayo natin yung iba kasi tagat dito naman. Ayan. Sabi ko prutas bibili ko. Mga unhealthy naman itong mga pinagbibili ko.
Vamos a ver. Ini boots. Where's the cashier? Hi. 40 ครับ 4-0. Yeah. Thank you. Thank you. What time do you close? 10 p.m. Thank you. Okay, ibang levels yung ano dito, yung pag-cross sa daan. Kung sa Taiwan, sa Japan, very ano talaga sila, sumusunod sa traffic light. Dito kahit green, kung walang natawid, go talaga. Hindi sila dito yung hihinto kapag stop. Merong iba, i-stop sila. Pero pag green, dire-diretso pa rin. So pupunta tayo ngayon sa Old Quarter, which is parang 500 meters from the Capsule Hotel. Check ko lang ulit. Ito siya. Ang dami ng tao din sa hostel. Meet up point pala siya ng mga nag-ano. Pupunta ng Sapa, ng Tanang, ng mga mag-tour. So dito tinuturo. Dito ako papunta. Market pala talaga itong malapit dito sa may hostel. So, kaya kanina, di ba sabi ko kanina umaga, ang dami niyang para siyang palengke. Tapos, ang nakakatuwa dito, kasi pag gabi, tulad nung kanina, di ba, yung tapat ng hostel is market, supermarket. Pag nag-close yun ng 10 o'clock, meron ng pupwesto doon na parang magtitinda. Tapos, set up na nila yung mga upuan. Ang kita mga upuan, malilit na upuan, tapos maliit na table. Lakad muna ako, tsaka baka madanas tayo dito. Magiging kwento talaga ako. Okay. Tsaka suit ko muna yung jacket ko, malamig. Dito na tayo sa Old Quarter. Hala, ang alive niya pala day. Ang dami rin mga kainan sa mga gilid-gilid. It's time to go on a journey. The world's my show. With a map and a smile on my way. New adventures every day. Traveling far under the stars. Across the seas where dreams are free. New places to find, leaving worries behind. Traveling the world, feeling so alive. Mountains high and valleys low. In every place there's more to know. With every step I feel so free. The road ahead is calling me. Traveling far under the stars. Across the seas where dreams are free. New places to find, leaving worries behind. Traveling the world, feeling so alive. Meeting new friends. So akala ko ang galing-galing ko na makipag-haggle. Bumili nga ako ng jacket kasi ang lamig nga, diba? Wala naman, puro mga spaghetti straps, sleeveless yung dala ko kasi hindi ko naman in-expect na yung weather na ganito lamig talaga. Akala ko kaya na yung mga t-shirt, ganyan. Pero yung kamay ko kasi medyo nangingimik. So bumili ako ng dalawang long sleeves at saka isang puffer jacket. Yung sa jacket, una 250 binibigay. Sabi ko ano na lang, parang sabi niya, last price, 200. Sabi bibigay daw yun na 200,000 Vietnamese dong. Eh sabi ko, tumawad ako ng 190. Tapos pagdaan ko,
may nadaanan ako, 150 lang pala. Same na same. 150 lang. Visit na yan. Tapos yung long sleeve naman, tinry ko, bumili. 250. Ay, hindi, 160 lang. 160. So, 160. Tapos tinawaran ko. Can I do 140? Kasi sabi niya last price na 150. Only to find out, pag nagpas mo naman sa isang tindahan, putik na yan, 80,000 dong lang pala. Bad trip. Uwi na ako kasi sobrang ako nagagastusan dito. Check muna natin. Doon na nagtatapos yung dito ka sa Hanoi, Vietnam. Ang kumain ng mango sticky rice ice cream. On my bed, it's time to go on a journey.